Hi, good morning! Andito na naman ako, mangungulit sa inyo. Mga kababayan dyan sa ibang bansa, mga OFW, mga kaibigan ko, nandito lang sa Pilipinas, mga kamag-anak, mga anak, mga apo, lahat na kailangan talaga rin makarinig ng mga salita ng Panginoon na i-share ko sa mga araw na to. Good morning ulit, kasi umaga ngayon dito, or good afternoon na kasi alas 12 na. Sana magugustuhan nyo yung i-share ko po sa inyo. Bago tayo mag-share, manalangin muna tayo. Dahil hindi pwedeng hindi tayo manalangin. Dahil yan ay pinaka-importante sa buhay natin. Yung walang sawa na papanalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, mga nanonood sa ibang bansa, thank you na nagustuhan ninyo yung aking pananalita dito, yung aking pag-share sa inyo. Ito po si Sister Inday Epa na taga Pilipinas. Dito ako ngayon upang mamahagi ng banal na salita ng Panginoon para encouragement sa inyo diyan sa ibang bansa at sa dito sa Pilipinas. Bago tayo magsimula, ako'y manalangin para sa lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Lord God, hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, Lord, Ikaw ang aking mouthpiece, Panginoon, Lord God. Wala akong magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay ko, Panginoon, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa aking pagsasalita ngayon, Panginoon, Lord God. Upang maging maayos ang lahat, Panginoon. Upang ang lahat na makakarinig dito, Panginoon, ay mabusog sila, Panginoon, dahil ito po ay pagkain na galing sa Panginoong Diyos. Salamat po, O God, sa inyong presensya sa umagang ito na nandito ngayon sa akin na magsasalita, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa kabutihan mo sa buhay ko, sa aking mga pamilya, sa aking mga anak, sa aking mga apo, sa aking mga kababayan. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Lalo na dyan sa ibang bansa. Purihin ang Panginoon at sambahin ang kanyang pangalan. In the name of Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ulit, mga kapatid, good morning or good afternoon sa ating lahat. Ang una kong i-share sa inyo, mga kapatid, yung patungkol sa ating pagka-Kristiyano. Kung nandiyan kayo ngayon, nakikinig sa akin, at nandyan yung Bible nyo, hawakan nyo, mga kapatid, buksan nyo ngayon sa Colossians 3:2. Yan ang una nating talakayin sa umagang ito. Ang sabi niya dito, anong mga bagay ang dapat paglaanan ng oras ng mga Kristiyano? So, ibig sabihin dito, mga kapatid, unang-una in-address niya sa mga Kristiyano. Ang message na to. In-address niya para sa mga Kristiyano sa Colossians 3:2. Mga kapatid, sa umagang ito, itatanong natin sa ating sarili, ilang taon na ba tayo naging Kristiyano? Ilang taon na tayo na humahawak ng Bible? Ilang taon na rin tayo nagsisimba? Tatanong ko sa inyo, mga kapatid,
Dahil yan ay pinaka-importante sa buhay natin. I pray na sa umagang ito, ang banal na espiritu ay siyang nangunguna sa akin. Dahil minsan ang tao, hindi lahat na makapagsalita ng Word of God. Hindi lahat. Mayroong iba na medyo nag-alanganin, yung iba naman ay parang takot, ay yung iba naman sabihin nila, pastor lang ang kailangan magsalita. Pero mga kapatid, sabihin ko sa inyo sa umagang ito, lahat tayo may karapatan na magbasa ng kanyang banal na salita at mangaral sa kanyang salita, lalo na sa mga tao na wala pa sa Panginoon. Ibig ko sabihin mga kapatid, hindi pa Kristiyano. Marami pa na kailangan nating abutin sa mundong ito. Yun na nga ang sabi dito, anong mga bagay ang dapat paglaanan ng oras sa ating pagkakristyano? Unang-una, ang dapat natong paglaanan ay ang saliksikin natin ang laman ng Biblia. Dahil wala tayong proof, mga kapatid, kung ano yung pinagsasabi natin. Kaya dito sa Colossus 3:2, ang sabi niya, anong mga bagay na dapat paglaanan ng oras ng mga Kristiyano? Unang-una mga kapatid, ang paglaanan natin, unang-una, kailangan unahin natin ang mga bagay na panlangit. Siguro alam na ninyo yan kung ano yung mga panlangit, mga kapatid. Unahin natin ang mga bagay panlangit kaysa bagay na makamundo. Ang buhay Kristiyano hindi madali, mga kapatid. Hindi madali. Kaya yung sinabi niya dito na unahin natin ang mga bagay na panlangit. Ano yun? Unang-una, magbasa tayo ng kanyang banal na salita. Pangalawa, kailangan saliksikin natin ito ng mabuti kung ano po ang kahulugan. Pangatlo, mag-share tayo sa ating kapwa. Kailangan magiging bold tayo dito na magsasalita. Kung baga sa ano, kahit nahiya tayo, kahit natatakot tayo, pero dahil sa utos ng Panginoon na kailangan saliksikin natin at unahin natin ang kanyang mga salita na panlangit. Dahil isipin na lang natin mga kapatid, wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Sa mundo, mga kapatid, napaka-importante dahil pagdating ng panahon, tayo'y uuwi. Uuwi tayo sa ating Diyos, Ama. Sikapin natin na maging malapit sa ating Ama na nasa langit. Purihin ang kanyang pangalan. Huwag tayong makalimot manalangin na may pasasalamat. Number 1 yan mga kapatid. Dahil minsan tayo, lalo na sa pagkain, hindi pa nga tayo nakapagdasal. Sumubo na po tayo mga kapatid. Isipin natin na ang sinusubo natin galing sa Lord, galing sa Panginoon. Kaya dapat, bago tayo sumubo, manalangin muna tayo mga kapatid. Unang-una talaga yan. Alam mo, malaking leksyon dito sa akin to. Dahil ako minsan din,
nakakalimutan kong manalangin bago kumain. Kaya, purihin ang Panginoon dahil ito yung binibigay niya sa atin na aral. Dahil, kung hindi sa Kanya, wala tayong kakainin, mga kapatid. Kaya, kailangan natin manalangin at magpasalamat bago kumain. At, huwag din tayo makalimot na manalangin na may pasasalamat, magpuri sa Kanya. Number 1 yan, mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano. Na purihin natin ang Panginoon. Kung pwede pa po, oras-oras tayo manalangin. Kaya lang, sabihin ko sa inyo, bihira lang nakakagawa niyan. Pero sikapin natin, mga kapatid, na bago tayo kumain, bago tayo gumawa, bago tayo umalis, kung saan tayo pupunta, manalangin muna tayo. At magpapasalamat. At kung tayo dumating na sa ating mga bahay, natapos na tayo kumain, magpasalamat pa rin tayo, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon na i-google natin ang ating oras. Paglaanan natin ng oras lalo na tayo mga Kristiyano. Ayon sa Colosas 3:2. Nasa Bible yan, mga kapatid. At hindi tayo naggawa ng verse dito na gawa-gawa lang natin. Dahil hindi po pwede. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Dahil ang opportunity na to binigay sa akin ng Panginoon na magbahagi ng kanyang banal na salita dito sa video. Purihin ang Panginoon. Yan ang utos ng Panginoon sa ating lahat, lalo na sa mga Kristiyano, na minsan nakakalimot na rin sa Panginoon. Maraming Kristiyano, mga kapatid, na nakalimot na sa Lord. Pag sinabi mo, anong religion mo? Sagot ka agad yan, mga kapatid. Malakas pa, born again Christian. Pero mga kapatid, saliksikin nyo ang gawa, pananalita. Hindi po Kristiyano. Kasi karamihan, inaangkin na sila'y born again Christian. Pero ang mga bibig nila, hindi nila mapipigilan. Lalo na sa pagmumura. Hindi nila mapipigilan ang magsalita ng hindi maganda sa kapwa. Kaya, sa isip nyo, Kristiyano siya? Di ba hindi? Sorry ha, mga kapatid. Minsan, ang Panginoon kasi minsan tinatamaan tayo eh. Nileleksyon tayo. Pero magpasalamat tayo na may Panginoon pa na nagsasalita laban sa atin at nagko-control sa atin, nagmalasakit sa atin, ang Panginoong Diyos. Yan ay nakukuha ko lang sa Colossians 3:2. Kaya ako nagpasalamat sa Lord na binigay niya ang verse na ito. Palaging binabanggit dito ang mga Kristiyano. Bakit mahalaga sa mga Kristiyano na mag-ingat sa mga bagay na ito? Ito rin makukuha niyo, mga kapatid. Sana may Bible kayo dyan. Mateo 6, 20-23.
Palagay lang natin hanggang 24 mga kapatid. Pasobrahan na natin. Mahalaga sa atin, lalo na sa mga mananampalataya, na mag-ingat sa mga bagay na ito. Maging sa mga bagay na ito, iwasan natin. Kasi ang sabi dito sa 6:22-23, ang mga mata ay siyang nagsisilbi, liwanag sa ating buhay. Napaka-importante sa atin ang maging mapapuri sa lahat ng bagay. Mga kapatid, kumpleto tayo ha. Bihira lang ang hindi kumpleto mga kapatid. Yun lang. Yung iba, yung wala nang mata, nabulag na. Yung iba wala nang kamay, naputol. Yung iba wala nang paa, naputol din. So, napaka-importante sa atin ang mata, mga kapatid. Na siyang silbi ng liwanag sa ating buhay. Napaka-importante sa atin maging mapapuri sa lahat ng bagay. Lalo na sa mga pinapanood natin, mga kapatid. Lalo sa mga ating mga ginagawa at kilos. Kaya ako narito upang mag-share sa inyo. Alam ko na ang iba sa atin ay nasa malayong lugar. Mga OFW kayo. Yung iba naman sa iba-ibang probinsya. Kaya lang, ang mensaheng ito nakakarating kahit saan. Dahil nasa YouTube po ito mga kapatid. Nasa YouTube ito. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito. Dahil mahalaga sa atin ang ating mga mata na silbing liwanag sa ating buhay. Dahil kung wala ang liwanag sa ating pagkatao, sa ating buhay o sa ating mga mata, hindi tayo makakagawa kung ano paman. Ingatan natin mga kapatid. Ingatan natin ang ating mga mata na makakakita ito ng mga malaswang panunuorin. Malaswa na mga babasahin, malaswa na mga pananalita. Mga kapatid, isa yan na malaking kasalanan sa Panginoon kung yan ay ginawa natin. Dahil ang Kristiyano ay ang kanyang salita ay malumanay, maingat, ang kilos niya ay simple lang. Mga kapatid, siguro alam na ninyo kung ano yung dapat kong ibahagi sa inyo. Kaya hindi madali nga ang buhay Kristiyano. Kasi lahat ng ating kilos, ating ginagawa, napapaligiran tayo mga kapatid ng mga saksi. Siguro maintindihan niyo, napapaligiran tayo ng mga tao. Sabihin, ano yan, Kristiyano yan? Bakit pag bastos magsalita? Bakit hindi maingat magsalita? Bakit yung gawa niya hindi maganda? Bakit yan siya magnanakaw eh? Chismosa eh. Gumagawa-gawa yan ng hindi maganda eh. So, anong tingin sa atin mga kapatid? Di ba hindi maganda?
Ingatan natin na maging hadlang tayo sa mga taong gustong lumapit sa Panginoon. Dahil tayo po ay napapaligiran ng mga saksi. Napapaligiran tayo ng mga tao na siyang tumitingin sa atin. Nagbabantay sa ating mga kilos. So, sana maintindihan niyo ito. Ingatan natin ang ating mga bibig. Ingatan natin ang ating mga pinapanood. Ingatan natin ang ating pananalita, mga kapatid. Dahil yan ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ako, mga kapatid, siguro sa aking pagka-Kristyon na 1992 ako naging Kristiyano. At ang nag-share pa sa akin, yung aking kapatid na si Teresita Barbacina. So, sa 1992 mga kapatid, nagiging Christian ako. Nagpupuri ako sa Panginoon. Nagbabasa ng Biblia. At hindi nyo alam na praise and worship leader po ako sa church. Kaya ako natutuwa sa mga naglilingkod sa Diyos. Dahil malaking bagay, mga kapatid, na magpagamit tayo sa Panginoon. Pero sa buhay ko minsan, mga kapatid, aminin ko na minsan ako rin ay kakagawa ng hindi maganda sa Panginoon. Kaya lang, pagkatapos niyan na nakagawa ako ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ako po ay nanghihingi ng sorry sa Panginoon. Na humihingi ako ng tawad na Lord, nakakagawa ako ng hindi maganda. Lord, nakapagsalita ako ng hindi maganda. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Kasi hindi maiwasan dahil tao lamang tayo, mga kapatid. Kaya, itong share ko sa inyo, mga kapatid, ay sana maintindihan ninyo kung ano yung aking message dito para sa inyo. Lalo na sa mga OFW. Kasi nalalaman ko na ang aming mga sharing dito, lahat ng aming mga ginagawa ay nakakarating sa malayong lugar. At lalo na sa aking mga kanta. Sana naririnig nyo yan. Kasi pinapadala yan ng aming pastor sa inyo. At purihin ang Panginoon sa umagang ito. Alam ko na glorify ang Lord sa buhay ko. Dahil ginagawa ko po ang nararapat para sa Panginoon. Ako po sa ngayon naglilingkod na ng lubos sa Panginoon. Tumatanggap din ako ng mga mulo ng tao. Tinatanggap ko kung may mali ako sa inyo o ano man yung nagawa ko. Ako po'y tumatanggap ng inyong pag-correction sa akin. Kaya, sabihin ko ulit, mahalaga ang buhay Kristiyano. Ang ulitin ko, mga kapatid, ingat tayo sa ating mga pinapanood, ha? Sa ating mga ginagawa na hindi maganda. Nasa Mateo 6:24 yan, mga kapatid. Oh. Walang makapaglingkod sa Panginoon na sabay.
Dahil kaapuutan niya ang isa at ibigin ang isa. Ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo makapaglingkod ng dalawang Panginoon. Ang totoong Panginoon ang ating paglingkuran. Dahil may Panginoon na sa kadiliman. May Panginoon din sa kadiliman mga kapatid. Kaya hindi tayo makapag-serve ng Panginoon, dalawang Panginoon. Hindi talaga. Kasi ang isa, kapuutan natin at ibigin ang pangalawa. Praise the Lord sa umagang ito. Sana, kasi yung ibig niya sabihin sa dalawang master, dalawang Panginoon. Nasa ano yan mga kapatid? Tingnan nyo ha. Basahin nyo yan sa Matthew 6 verse 22, 23 to 24. Basahin nyo yan mga kapatid. Yung buklatin nyo yung inyong mga Bible. Yung inaamag ng Bible dyan. Buklatin na ninyo yan. Dahil mahalaga yan sa buhay natin. Kahit saan kayo magpunta, dalhin nyo yan. Dahil yan ang ano natin, taming natin, or sa Bisaya pa taming. Or yan ang panlaban natin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Thank you, thank you. Sana nagustuhan ninyo mga kapatid ang aking na-share sa umagang ito. At sa walang sawa na maglilingkod sa inyo, hindi lang ito ang panahon kung hindi. Mayroon pang susunod nito mga kapatid. Makikita pa rin ninyo ako. At regard sa lahat na nasa ibang bansa, lahat ng maabot ng aking aking video, panalanginan kayo ng Panginoon. I-bless kayo lahat ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, hanggang dito lang ako. Ako'y nagpapasalamat. Thank you. Bago tayo magtapos, manalangin muna tayo mga kapatid. Thank you Lord, hallelujah, purihin ka Lord at sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat Panginoon sa umagang ito na binigyan mo ako ng laya na makapag-share ng iyong gospel Panginoon, lalo na sa mga taga-ibang bansa Panginoon, yung mga OFW, kahit hindi OFW Panginoon, yung mga nakatira sa ibang bansa na marating nito Panginoon. Lord, I pray na magustuhan nila ito, maging instrumento po Panginoon ito sa kanilang mga buhay, na kailangan namin na magbasa ng iyong banal na salita. Kailangan namin na matutunan na manalangin at may pasasalamat. Salamat po, O God, sa umagang ito. Glorify your holy name, O God. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen po, Panginoon. Amen. Thank you. Bye-bye.